My name is Gerald. I run a production company called Paper Street Production. My name is Brian Ordiales. Nagtayo ako ng sarili kong negosyo. That's why we've met. So, I put up Cloud Studios. Direk, bakit nga ba naisip natin tong podcast? Usually kasi pag naka-whiskey ka, mas open ka. Mas open. Diba? Yeah. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. And Direk, grabe, itong location natin ngayon, kakaiba na naman. Oo nga. Iba na naman ang lugar natin. We're practically everywhere. Correct. And I'm excited because you actually have invited a very special guest. Actually, yung guest natin tonight is very close in my heart. It's because I've known this guy since 2007. Oh, matagal na. And he's been my coach for the longest time and several sports na like wakeboard, kettlebell. And I admire this guy kasi eto ang literal na fighter. Hindi lang siya fighter in life but also talagang profession. Literal na fighter. Oo. So, without further ado, okay, pakilala na natin yung guest natin for tonight. So for tonight, ang guest natin is a URCC Hall of Famer, Mr. Andrew Benibe. yun. Hello Welcome. everyone. I'm Andrew Benibe, former bantamweight champion of URCC, and I also fought for ONE FC and Rebel FC of South Korea. Grabe, no? Grabe. Grabe, no? Welcome to the show. Yeah. We're excited to have you. Alam mo, ito Brian, no? Kaya sobrang na-excite ako sa episode natin na to. Remember, hindi alam ng mga viewers natin to, ngayon lang nila malalaman, na ang podcast natin is inspired by Joe Rogan. Mm-hmm. Diba? So, which ngayon may guest tayo na fighter talaga. Fighter in life. With that, Brian, kailangan mo ng si Yun Coach. nga, yun I-grill topic si natin Coach. eh. Oo. So, tatanungin namin, Coach. But ang topic natin for tonight is, how can you become a fighter in life? Okay. Ano nga ba magiging fighter in life, Coach Andrew? Sa tingin ko marami siyang inputs dito. Marami siya i-impart na knowledge and wisdom. But start off, simulan natin. How was it growing up for you? Pwede ba mong mag-yosi muna? Bago Sure. ko ano yung tanong mo. Medyo nakaka Parang Parang di ka pasanay sa kaba? para naman hindi ako naniniwala, Oo. kinakabahan to. tagal ko nang hindi na i-interview ng mga ganito. Yun. Walang ano eh, sipo lang eh. Supposed puro. Okay. Ako yung typical na lumaki sa subdivision, nag-aral sa private school, all-boys school, Paris School, dito sa Marikina. And siguro yung nagsimula yung adversity sa buhay is namatay ng maaga yung father ko. Okay. So, you were living a good life before na namatay yung father? Or just right. Sakto lang, Sakto lang. middle class. Okay. When your father died, what happened to your family? Well, since nasa subdivision kami, medyo mahal yung cost of living, binenta namin yung lupa, mga bahay. Tapos, dumating din yung time na binenta din yung ibang mga gamit kasi my father was antique dealer. Yung negosyo niya. So, binenta yung mga yun. So, nag-rent kami ng maliit na apartment, malapit lang din sa area since para hindi na maparayo sa school. Pero, yun nga, Coach. So, syempre, nung time na namatay yung father mo, syempre, may mga side hustles ka nun. Paano ka nakasurvive? Dahil syempre, I remember nung dating nag-uusap tayo, sabi mo, you are second sa mga siblings mo. Di ba? Parang ilang kayo? Tatlo lang. Oh, so, middle ka. So, ang tanong ko, anong ginawa mo sideline? Paano ka nag-hustle in life? Well, yung time na namatay yung father ko, high school, pa-college ako, wala namang kukuha sa'yo na fast food that time eh. Hindi tulad ngayon, di ba? Nag-ano ako kasi maraming may-ari ng jeepney sa subdivision namin dati. So nagkukonduktor ako. Wow. Sino yung wala? Grabe, no? Okay. Uso pa nung panahon na yun kasi wala pa naman nawasa. Uso pa yung deep well dati. So nag-ano ako nun, nag-deep well, nagpapa-install, nag-repair. Tutulong ako, may marunong talaga. Ano lang ako, amu-amuyong lang. Kumbaga patulong-tulong lang. Talaga naranasan mo yung hirap ng buhay? Well, technically, kung para sa iba na middle class, nahirapan ako. Pero para sa akin kasi, yung time na yun, okay lang siya.
Hindi siya ganun talaga kahirap. And topic natin, fighter in life, no? Para sa akin, hindi ko kino-consider sarili ko na fighter in life. Parang medyo easy ba yung buhay ko eh. Madami kasi akong support system. Kaibigan, pamilya. Para sa akin, yung mga fighter in life talaga, yung mga nanay. Isa na doon yung nanay ko. Parang isipin mo, wala na siyang asawa, wala na tatay ko. Bubuhayin niya kaming 3 magkakapatid. Diba? Parang araw-araw, siguro naman, sakit ng ulo nun. Talaga. Alam mo, Bri, medyo... Wait, that's the people who are really fighters in life would normally say. No? Yeah. Na parang hindi ako fighter. Yeah. Well, in our eyes, in the eyes of the people who are outside looking in, diba? You are a fighter in life. Regardless if you got it a lot better compared to other people. Pero ako, Bri, relate ako kay Coach eh. Kasi parang nung sinabi niya na yung mommy niya, kasi my mom is a single mom. Ako talaga, I have high respect for single moms. It's because, like, yung mga people ko sa office, most of them are single moms. Sabi nga ni Coach, I agree with him. It's not easy. It's not easy. So, one best example ng hindi ka fighter by profession, but you are a fighter in life. It's because you were raising 3 children. Yes. But that's not easy. May kakilala nga ako. Naggagawa siya ng mga drawer, cabinet. For a woman, diba? Para sa babae, trabaho ng lalaki yun eh. Tama. Diba? Parang, ayun, para sa akin, mas fighter pa sa buhay yun kaysa... Pero Coach, curious ako. So, sabi nga, di ba kanina, nagtatanong ka namin ni Bri, parang, so nag-conductor ka, tapos, di ba, sa deep welling, di ba? Grabing testimonial yun, ha? Tapos, biglang all of a sudden, nag-aral ka sa UP. Paano nangyari yun? Parang hindi ka makapasok ng UP kung hindi ka matalino eh. Matalinaw lang ako. Matalinaw. School vocal ka ba? Pero ang galing, ha? Ano ba course mo? Human Kinetics, Sports Science. Sports Science. Oh, so okay, anong storya doon? Paano mo napagsabay yun? Bakit mo naisipang punta ka sa sports science? Well, honestly, hindi ko rin alam kung dati. Kasi parang, ang ano lang is, meron trials for judo. Pass. If you pass, magiging scholar ka ng UP. Oo. Pag nag-ano, Ilan taong ka nun, Coach? Ilan taong ka nun? Mga 18, mga gano'n. Kasi nag-stop din ako because my father died. So parang kailangan ko munang magpun ng konti para makapasok ng college. Narinig ko nga yun na, nag-ano pala sila ng scholarship pag marunong ka ng ganito sport. So, kumbaga, hindi ka ba makakabalik ng eskwela kung hindi ka naging scholar ng time na yun? No, technically. So talagang diniskartihan pala para ma-pursue mo din academics mo. Pero, Coach, no, sabi nga ni Bri, sabi ni Bri, pinursu mo yung academics mo. So, okay ka na. Nagtrabaho ka, nakaranasan mong maging sa plumbing. Tama ba? Plumbing, right? Deep welling. Sorry, my bad. Parang gano'n na rin. Oo. Tapos, conductor ka. Tapos, naging student ka ng UP. And then, paano naman napunta na naging profession mo na pagbasagan ka ng mukha? Well, dumating yung time na medyo syempre, as a new fitness coach, konti pa yung connections mo, network mo. So, may anak na ako. Ang hirap kumita ng pera during that time. Kasi medyo competitive talaga yung time na magbibenta ka. Diba? As a coach, diba? Bibenta mo yung sarili mo. Yes, service. Hindi rin ako ganun kapalang mukha. And honestly, hindi rin naman ako ganun kagwapo para ng mga babae, diba? Na, magpapiti ka sa akin, ganyan. So, inisip ko yung skill set na meron ako, which is fighting. So, ayun yung inano ko. So, laser focus ka dun sa talagang, saan ka magaling? Oo. Pero may kinalaman ba na yung experiences mo ng bata mo, nakikipagbasag ulo ka ng bata, may kinalaman, nakatulong ba yun? Well, oo. Pag bata ka, tapos sanay ka makipagsuntukan, parang medyo baliw din yung utak mo. Diba? Parang buo loob mo, sira-tok-tok mo. Parang ganun. Parang, ayun yung medyo hardcore dati. Siyempre, living 80s, 90s,
Well, iba yung mga kids ngayon. I wouldn't say na gawin nila. Yeah. Pero we're not promoting, ha? No, By the way, we're not basta, promoting fighting here. or violence or anything. We're just, Ayun ano, yung Kalalakihan kasi. Kalalakihan, yes. Diba? So, parang medyo mas madali mag-transition from a regular na coach, being a coach, to a fighter, professional. Oh, okay. So, yung debut fight mo, I mean, of course, bago ka nakalaban sa 1FC, sa URCC, bago mo na-achieve yung being a Hall of Famer and naging, you did great things sa mga ginagawa mo. Of course, there are challenges. I mean, like, I heard before, naalala ko, kinuwento mo sa akin, parang when you were starting, you were only getting so little. Yeah, ang pinaka-una kong bayad, semi-pro, not professional. It's 250 to show, plus 250 to win. If you win. Grabe. 500 pesos. Grabe, bro. Diba? Anong panahon yun, 2,000 plus na yun. Isipin mo yung pressure na Ano ba ng harapin mo? 500? Hindi ko pa mabibili ng gata sa anak ko yun eh. Pero, wala ayun eh. Bibili ka pa ng pang ano mo. Hindi, yellow na lang at saka Yellow. bandit sa tindahan. Pero, Coach, yun nga. So, nung prime mo, okay, at your prime, ang isang typical fighter, ano ba ang range ng earnings ng isang fighter? You don't have to give the exact na kinita mo. Yung range lang na kinikita ng typical fighter. Well, it's 6 digits. 6 digits, okay. Parang 6 digits na to show, 6 digits to plus. Okay din. Okay din. Pero, ang kapalit ng bro, bruises, scars, battle scars, bro. Not only yung physical pain, pero unang-una, isang reason din ba't nag-retire ako is yung time. Kasi pag training ako, tatrabaho ako, yung training ko everyday consists of boxing, Muay Thai, wrestling, Jiu-Jitsu, tapos kettlebell or mag-strength training ako, strength and conditioning ko, aabutin ako ng 5 to 6 hours. So, dumating talaga yung time na hindi ko nakikita yung mga anak ko, or kung makita ko man, tulog na kasi gabi na, kinabukasan, aalis na sila, pasok school, tulog pa ako. Kaya parang inisip ko, medyo nakakaipon-ipon nga ako, pero hindi ko nakakasama mga anak ko. Yeah. Pero, Yun yung battle na, choosing your battles. Kasi, na-realize mo eventually that you'd want to spend more time with your family. Eventually. Kasi para sa akin, ang MMA is a selfish sport. why? Why? Kasi ang dami mong aspects ng martial arts na aaralin. So hindi mo maaaral yun ng 1-2 oras, 3 oras sa isang araw. At hindi mo magagawa yun ng 4-3 beses sa isang linggo. Wala siyang pinagkaiba dun sa triathlon. Oh. Kumbaga, MMA is the triathlon of combat sports. Parang ganun. So, yung time talaga, sobrang haba ng oras. Pero coach, ako curious ako, no? Like sa mga viewers natin, baka may mapulot sila sa iyo. Let's say sa mga athletes, sa let's say regular people. Ano yung mindset mo kapag paano mo kino-condition? Yes. Well, actually, para mas gusto ko nga yung aspect dati as a fighter, and syempre bata-bata ka, pag natatalo ko, parang mas nakikita ko yung flaws ko and mas sumisipag ako mag-training. Pag nanalo kasi ako, medyo dumadating ng time, bata-bata ka eh. May party, may pera, ganito, ganyan. So medyo tinatamad ka mag-training, pero nagtitraining ka. Not as hard as nung pagtalo ka. So parang, para sa akin, nung times na natatalo ako, it didn't become something na parang Big deal. oo, madidepress ako. Kasi unang-una, papalik ka rin naman ng gym, mag-e-ensayo ka, kay manalo, matalo ka, babalik ka rin din. Uupakan ka ng lahat, di ba? Parang, gagawin mo rin naman yan, di gawin mo na lang na maayos. Parang sabi nga sa akin, nakalimutan ko na kung sinong tropa ko nagsabi, walang pakialam ang universe sa'yo. So gawin mo lang yung dapat mong gawin. Wala naman talaga may pakialam sa'yo eh. Yung iba, di ba, daming nag-worry, lalo na ngayon, dami kong student na medyo bata-bata. Nag-worry sila sa social media, yung sasabihin ng ibang Babash ka, tao, di ba? ganyan. Technically, at the end of the day, it's night. Joke lang.
At the end of the day, walang pakialam yung mga lintik na yan sa'yo. Yung oras lang nila na parang wala silang magawa para i-bash ka, ayun lang yung oras na iniintindi ka nila. Pagtapos nun, wala na. They don't care about it. Diba? Kasi pakialam sa'yo, so wala ka rin dapat pakialam sa kanila. Punyeta sila. Pero alam mo, what I'm taking away from this is for us to become a fighter in life, kailangan talaga pagpursigihan mo dun sa talagang passion that you want in life. Consistency. And, kahit na people say negative things about you, about it, just continue pursuing what you want to pursue. Wala rin naman maniniwala talaga sa'yo eh. Kundi sarili mo lang. But until nandun ka na, sa tuktok ka na. Sarili. How about you, Direk? Ano yung last takeaway mo for? Well, my takeaway for tonight is that number one, support system is very important. Yes. Which sabi nga ni Coach Andrew, without the support system, di rin naman niya ma-achieve kung yung na-achieve niya. That's one. Number two, be consistent. And number three, never give up. Yun ang pinaka-importante. Kahit na anong bagyo, dapat tuloy pa rin ang buhay. And with that, thank you so much for listening and watching for this episode. And we'll see you on the next one. Cheers. Cheers, guys. Cheers.